Ito tayo sa binasa natin. Nung sa linggo, may bisita kami. Ano siya? Guidance counselor ng isang eskwelahan. Nagulat lang ako, out of nowhere. Ang tanong niya sa akin, Benji, anong addiction mo? Nagulat ako, sabi ko, ha? Parang ngayon ako natanong ng ganun tanong. Anong addiction mo? Sabi ko, hindi naman ako addict. Hindi naman ako gumagamit. Ano kaya ibig sabihin itong tanong na ito? Tapos sabi niya, sinimulan niya. Sabi niya, addiction ko, sapatos. Tapos lahat kami, tinanong niya, isa-isa niya. Yung iba sumagot, damit. Yung isa sumagot, pagkain, mukbang. Sabi ko, ano kaya addiction ko? So, isang naisip ko, sabi ko, meron akong, may sasakyan ako nandyan na hindi ko na nagagamit. Pero, may panahon dati, ngayon hindi ko na ginagawa, na ang dami-dami kong pyesa na hindi ko na magagamitin. Binibenta ko. Pero yung iba nire-reserve ko kasi sasakyan ko na yan, mahirap na hanapan ng pyesa. Sabi ko, siguro consider ko na addiction. Meron pa isa, sabi niya, gusto ko pinupuri ako. Meron pang ganun. So, isang klaseng addiction yun. Bakit ko sinishare sa inyo to? Kasi, ang pinag-usapan natin ngayon ay kasakiman, di ba? Yun yung tema natin ngayon, yung turo ni Jesus, iwasan natin ang kasakiman. So, kung titignan mo, ang kasakiman, hindi lang tungkol sa pera. Hindi lang tungkol sa yaman. Pero, konektado. Kasi lahat ng temptation natin, ano ba yung mga temptation natin, pinag-usapan natin to, di ba? Maring pera, senses, pleasure, honor, power, yan yung mga temptation natin, di ba? At maaari tayong maging sakim sa lahat ng to. Example, pagka may mga tao dito sa bansa natin, hindi lang dito sa Tao sa Nuksa, na gustong-gusto pinupuri. Pag pinupuri ako, heaven na heaven. May mga ganon, di ba? May mga tao na ang kasakiman ay kapangyarihan. Pagka nakapwesto na ayaw ng umalis. Pero kung maganda ginagawa at maganda ang performance sa kanilang duty, napakaganda nun kasi makakatulong sa atin lahat. Hindi lahat po ng politiko at saka nasa gobyerno ay masasamang tao, ha. Marami ang nakakatulong sa atin, may mga tumutulong ng mga taga-gobyerno. Salamat sa kanila dahil sa kanila nakaka-survive tayo. Meron mga addict. Pagka sinabing senses, ano yung senses, di ba? Ano yung nakikita, nadidinig, naamoy, nalalasahan, nararamdaman sa pagkain. Pagka kunyari may handaan, isang gano'n pa, tapos hindi mauubos, iuwi. Yung iba, hindi makakain. So, may hindi magandang epekto ang kasakiman. Kasi, di-deprive mo yung iba nung para sa kanila din. Ano ba ibig sabihin ng kasakiman? Ano? Greed. Ano ba ibig sabihin itong greed na to? Ito yung strong and selfish desire. Yung talagang gustong-gusto mo ng isang bagay na hindi mo na iisipin yung ibang tao. Isipin mo, sarili mo na lang. At lahat tayo, meron nun. Naniniwala ba kayo? Kayo ngayon, tatanungin ko kayo, anong addiction niyo? Minsan, di ba, bakit nagsusugal ang isang tao? Kasi gusto mo makuha yung hindi sa'yo. Yung hindi mo pinaghirapan, gusto mo maging sa'yo, di ba? Hindi lang yan, pati sa lahat ng bagay, kung titignan nyo yung buhay natin ngayon, reflect kayo ngayon, tanungin ko kayo, ako napag-isip ako, anong addiction nyo? Ano yung kasakiman natin? Dito sa kwento, binasa natin na yung isang magkapatid o isang magkamag-anak, sinasabi, oy, akin na yung pakti ko. Hinihingi naman yung kanya, hindi naman niya hinihingi yung sa iba. Pero, minsan, yung hinihingi mo, pagka mana na pinag-uusapan, minsan higit pa sa dapat sa'yo. Tapos meron pang isa. Napansin niyo ba yung binasa natin? Sabi, yung isang mama, sabi niya, hindi na kasya sa mga kamahalig ko, yung ani ko. Gigibain ko yan. Tatayo ko ng bago na mas malaki para hayahay ang buhay ko. Natutulog na ako, kain, napakasarap.
Yun ba ang bukasyon nating tao? Tanong ko sa inyo, yun ba ang bukasyon nating tao? Di ba ang bukasyon nating tao ay magtrabaho? Unang-unang inutos kay Adan, pangalanan mo yung mga hayop na yan. Bantayan mo ang garden. Di ba? Kaya umpisa pa lang tayo ay inutusan na magtrabaho. Ang mahirap dito, yung nagsasalita na mama, ang kausap niya sino? Sarili niya. Di ba? Gigibain ko ito. Tatayo ako ng bago. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, ayan, may pera ka na. No? Magpakasaya ka, uminom ka, kumain ka. Hayahay na buhay. Ang kausap niya sarili niya, nawala ang Diyos sa equation. Kaya ako kayo, iniimbita sana na mag-BLS tayo. Huwag nating hayaan na sarili natin kausapin natin, ano mga plano natin. Iharap nyo sa Diyos ang plano ninyo. At pakinggan nyo kung ano sasabihin niya. Pag nagdadasal tayo, hindi lang tayo yung salita ng salita. Pakinggan nyo ang sinasabi ng Panginoon. Mararamdaman nyo yan sa araw-araw na buhay nyo kung ano yung plano niya para sa inyo. Isa na lang. Itong pinag-uusapan nating kasakiman, nagsisimula po sa bahay yan. Napansin nyo ngayon ang mga bata, lagi nasa bahay na lang kasi yung mga magulang pare-pareho lang tayo ng mga anak natin na nakatuon na tayo dito. Nakatuon na tayo dito. Nawawala na yung social responsibility. Nawala na yung social skills ng bata. Alam yung social skills, di ba? Paano makipagkapwa-tao. Pagka engross ka sa sarili mo at sarili mo lang kinakausap mo at kasakiman na ang nagpapatakbo ng buhay natin. Alam nyo, dahil sa kasakiman, ang dami naghihirap sa mundo. Tayo ba naghihirap? Oo, naghihirap din tayo. Pero kung titignan nyo ang mga tao sa paligid natin, yung mga walang trabaho, masasabi nyo na may pera kayo. Meron kayong yaman. Pero yung mga walang trabaho, resulta yan ng kasakiman. Kasakiman sa sarili natin, meron tayong kasakiman sa power, sa honor, sa pera, at sa kasayaman. So, sana turuan natin yung mga anak natin makihalubilo to share. Di ba sabi natin, dati, ewan ko, naririnig nyo to, sharing is caring, di ba? Nung panahon natin, hinahayaan natin maglaro yung mga bata sa labas. Kaya yung mga bata nasa bahay na lang. Wala nang social interaction, wala nang pagkikipagkapwa-tao. So, nawawala na yung social responsibility. Sana turuan natin sila na makibagay, makipagkapwa-tao. At the same time, sana makita rin sa atin na tayo ay tumutulong din. Nakikita naman siguro yun, di ba? Yung pagtulong, hindi naman po kailangan lahat bibigay nyo. Tandaan po dati na pagtulong, pag may pangangailangan yun, meron na ospital. Hindi kayo magdadalawang isip sa maraming tao. Pero kung ang hihingi yung tulong, pang-iisip nyo lang, o kaya kung anong gagawin nyo lang, o kung para sa luho lang natin, o kung para lang sa kasakiman natin, baka mamaya konti, wala nang tumutulong sa inyo. Ang hinihiling ko lang sana, pagka may nakikita tayo na nangangailangan, tunay na nangangailangan, maging mapagmatsyag, mapag-isip, tignan natin, kung talaga nangangailangan, sana tulungan natin. Kasi hindi lang po tayo nag-iisa sa mundo, kailangan tayo makipagkapwa-tao. Yan ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon, yung pagmamahal sa kapwa. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. At tapos natin ang ating pagninilay sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. No? Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Was in the beginning, now, and never shall be. Glory to God. And amen. At hingi tayo ng prayer sa ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Good morning.